Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Holy, you're holy, you are so holy, 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 you are so holy. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me.
you're faithful. You are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy. You are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful. You are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Holy, you're holy. You are so holy, holy, holy. You are so holy,
Diyos ay nakadepende sa pangako niya sa iyo. Gusto niyo magtagumpay ang inyong mga anak? Simple lang. Maglingkod kayo sa Panginoon na hindi yan trabaho. Maglingkod kayo sa Panginoon, hindi yan duty. Maglingkod kayo sa Panginoon dahil buhay nyo, hininga nyo. Pagkakataon nyo yan, ng reward na yan ay inyong ma-enjoy. People need the Lord. Amen, amen. Yes, good afternoon. Oh, kumusta? Like, Yes. real life, Real talk, real people. Alaga naman, purihin ang Panginoon sa ating mga buhay at isang mapagpalang, mainit na pagmamahal sa Panginoon. At syempre ang ating Beep, 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 beep! Narito na naman ang King of the Road ng kalsada! Ito lang, nag-iisa at walang kapares ng sweet lover ni Lord at ang aming mga kasama rito ay puro bagets, mga kapatid. Kaya naman, tayo magsama-samang mag-share, mag-like, mag-comment at mag-tag. Kaya, ano pang ginagawa dyan? Sakay na, tara na, dito lang sa Daily Life Sharing! Bip, bip! Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Sa puso ko'y walang ibang iibigin. Sa buhay ko'y walang ibang mitiin. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Lahat ng mahininga, lahat ng mahininga, magpuri sa ngalan niya. Kalooban ito ng ating Diyos Ama. Katawan ay hindak, amen, kasabay ng paglundag, pumalakpak ng may galak sa presensya niya. Ikaw lamang, Panginoon, ikaw lamang, O Diyos, ang mamahalin. Sa puso ko'y walang ibang iibigin. Sa buhay ko'y walang ibang mitiin. Amen. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Yeah, shout out tayo dyan. Yeah, shout out sa aming napakagandang pastora, Zali Montehermoso. Hello! At ganun din kay Sister Kasing Valderrama. At syempre doon sa Hiyaw ng Hiyaw, Pastora Yolanda Hiyaw. Amen. At syempre sa iyong kumadre, Pastor, si Mindy Ubanya. Hello, sister, sa Daily Life Sharing. Yes, katawan na hindak, kasabay ng paglundag, pumalakpak ng may galak sa presensya niya. Hallelujah! Yan ang balyan. Let's praise the Lord. Hallelujah! Purihin siya. Hallelujah! Ilocano! Dayawin siya. Pumalakpak ng may galak sa presensya niya. Shout out dyan kay Pastora May at Pastora Hadasa. Na nasa Ethiopia. Hello po, Pastora. Kaya pagpalain tayo lahat ng Panginoon. Ang katabi mo dyan. Shout out sa mga kapatid ko dyan sa Banabarizal! Ate Chari, Kuya Dani! Yan, manood po kayo habang nagtitinda kayo sa bakery. Shout out din sa aking anak na si Sydney, Robin, Juliet, mga anak. Andito na naman po kami sa Daily Life Sharing! Oh, yan, lugar namin dyan sa Matatdo Homes, Paranaque, ha? Huwag kayong tutulog-tulog, ha? Ayun. Manood kayo ng Daily Life Sharing! Kuya
June at Ate Cora. Magtinda kayo dyan at habang kayo nagtitinda, manood kayo ng Dinales, ha? Thank you! Yes! At syempre, binabati ko si Sister Molera, Weng Molera. At syempre, si Pastora Micaela Luna ng Bacolod. Ng Habacolod. At syempre, si Sister Shone at Chensa. Hello, Sister! Ayan! At syempre, ang aking mga kababayan sa Dumaguete, maayong udto sa inyong tanan! Shout out din po sa aking asawa nasa Utopia. Yes! Namin, Mami. Yeah, si Pastora Hadasako! Hello, hello sa inyo dyan sa Utopia! And shout out din po kay Minda Obanya sa aking mommy and sa aking daddy and sa aking kapatid si Lloyd and si Carlito ko nasa Isabela ngayon. Hello po! Say hi, Onyem. Shout out, Onyem. Shout out kay Onyem. Ganon din kay Sister Ursula Cruz. Hello, Sister! Ayan, be blessed po sa lahat ng nanonood ng Daily Life Sharing! Amen! Praise the Lord! Sa piling mo, panatag na ang buhay ko. Sa pag-ibig mo ang siyang sumakop sa puso. Pag-asa at lakas sa'yo'y natagpuan. Di mo iniwan, ni pinabayaan man. Buhay ko'y alay. Buhay ko'y alay sa iyo. Nakahandang gamitin mo. Kalooban mo ang maghari sa buhay ko. Ikaw lamang ang susundin kahit saan mo man dalhin. Maglilingkod sa'yo habang buhay, Panginoon. Sa piling mo, Panginoon. Sa piling mo'y panatag na ang buhay ko. Pag-ibig mo ang siyang sumakop sa puso. Pag-asa at lakas sa'yo'y natagpuan. Di mo iniwan, ni pinabayaan man. Buhay ko'y alay. Buhay ko'y alay sa iyo. Nakahandang gamitin mo. Kalooban mo ang maghari sa buhay ko. Ikaw lamang
ito ay kami po'y nagpapasalamat sa oras na iyong pinagkatiwala sa amin. Salamat po sa grasya ng kalakasan. Salamat po sa grasya ng buhay na bigay mo, na patuloy mong pinagpala, pinalakas, pinaunlad sa lahat ng panahon upang lalo kang makilala. Salamat, O Lord, sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabi ng Amen! Praise God! Magandang araw po sa ating lahat. Yes, magandang pinagpala ni Lord hapon. upang maging pagpapala sa mga bansa-bansa. Amen. O, di ba? So, salamat po sa inyo. Oh, kaabangers. Ayan, praise the Lord. Salamat po. Amen. Siyempre, mga kaabangers, tuloy ang buhay. Yes. Tuloy ang paglilingkod. Yes. At alam niyo po, ang ating pong tema ngayon ay tungkol sa tinatawag na Valiant Warrior. Di ba? Ayun. Yan, valiant. Valiant generations. Oo, valiant generation. Sabi ng Psalms 37:23, di ba? The steps of a good man are ordered by the Lord, Amen. and He delights His way. Ang gabay ng tao sa kanyang paglakad ay itong si Yahweh. Di ba? Itong si Yahweh, di ba? Paglakad ng tao, ang gabay ay itong si Yahweh. Kung nais maligtas, yan po yan. Kaya sa gawain niya, ang Diyos nagagalak. Sa gawain niya, di ba? Kaya gabay sa paglakad ay itong si Yahweh kung nais maligtas. Yan, kung nais mong maligtas. Kaya sabi ng good man sa strong, ang meaning ng good man means to be strong sa strong concordance. To be strong. Valiant warrior. Ayan na. Valiant pala ang good man. Yes. Oo, ang good man sa tao, ano kaya mamaya ang meaning? Good man sa idea ng tao, sa paraan ng tao. Pareho kaya sa good man sa paningin ng Diyos. Ayan, kaya makikita po natin ng word na good man at yung word na order of the Lord, ordered by the Lord. The steps of a good man are ordered by the Lord. The word ordered means to set up. Wow, grabe no. Ma-set up ang paa mo sa tamang kakahakbangan. So, siniset up pala ni Lord yon. At yung other meaning means, ang isa pang meaning ay establish. Ayan, patatagin. Amen. Ayan, tapos sunod, prepare. Wow. Ayun, prepare. Sunod ay direct. Ayan. And then, sunod ay, ito, matindi to. Ordered means make prosperous. Ay, grabe pala ng ordered na yan. Makes prosperous. Amen. Oo, kaya sino bang di gustong mag-prosperous? Lahat, di ba? Lahat gustong maging prosperous. Pero kailangan talagang si Lord ang gabay natin. Yes. Yan, syempre mga kabangers, meron tayong mga special na kapamilya dito. Yuhuu! Mga anak sa Panginoon. Yes. At mayayaman sa paglilingkod. Yan, ipapakilala ko na ba, Hallelujah. Pastor O Dom? sige, pakilala. Ayan, ang mga kabataan no na nagpo-possess yan ng Valiant. Malalaman natin sa kanila, walang iba kundi si Sister Nikki Montehermoso. Ayan, hello po! Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Nikki Montehermoso from Valiant Generation U. Ayan, at isa pa ang kanyang kapatid na Valiant din, si Morris John Montehermoso. Amen. Po, good afternoon po sa ating lahat. Ayan. At syempre, yung katabi mo dyan ating si Pastor Carl ko. Yeah! Valiant! Hello po. Good afternoon po sa ating lahat. Ayan, Ayan, oo. Ayan, ngayon, kitang-kita natin, no? A man's heart, sabi ng Proverbs 16:9, di ba? A man's heart plans his way, but the Lord directs his steps. Amen. Oh, but the Lord directs his steps. Ngayon, Pastor Cal, anong masasabi mo sa oras na ito? Yan, napaka
napakabuti ni Lord, no? Kasi itong season po talaga na to, naniniwala po ako na gusto talaga ng Lord na mag-raise ng valiant generation, no? Ng mga valiant warrior. Ano bang ibig sabihin, no, ng ng valiant warrior? Ayun nga po, no, kagaya ng sinabi ni Pastor Dong, it's a good man. And kadalasan pag sinabi natin good man, yun lang. Ang naiisip natin automatically, no? Naisip natin yung mga basta maging masunurin, maging mabait, no? Hindi ka nakakaapak ng damdamin ng kapwa-tao, no? Kumbaga, basta wala kang nasasaktan. Yan po yung madalas na talagang nagiging pinakaibig sabihin ng good man sa atin, no, sa pangkaraniwang. Pero meron po talagang malalim na ibig sabihin na pag sinabi ng good man pagdating sa kay Lord. Ayan po. And mamaya po mapag-uusapan natin. Ayan po. Salamat. Yan, okay. So, ano sa'yo, Morris, ang meaning ng good man? Sa akin po, Yeah. para po sa akin in the context of the Bible po. Sige, unahin ko po muna in the context of the world, no. A good man is, para po sa akin, may influence, and a good man is judged based on the good things that he does. And in the Bible context po, para po sa akin, a good man is a man that encountered the Lord. For me, a good man is victorious not just in the things that he accomplished, but also he's called a good man and victorious for a reason na natanggap niya at meron siyang relasyon sa Diyos. Yun po para Yung sa relasyon sa Diyos. Okay. Si Siyempre, Nikki. may itatanong ako, Pastor, ano? Sa ating mga valiant warrior na nandirito. When you hear the word valiant, what personal traits immediately comes to your mind? Sino muna? Sige, ikaw muna. What comes in my mind when I hear the word Immediately, when you hear the word valiant. valiant. For me po, when I hear the word valiant, I think about valorous, like a trait. It's a trait po. It's another word for being brave. Yun, It's napagtagumpayan, yes po. ano? Yung mga napagtagumpayan. Amen. Si Ikaw Nikki naman, Sister Nikki. Ayun, magandang araw po ulit sa inyong lahat. For me po, valiant for me, siguro yung medyo hindi na ito yung mga, meron po akong sasabihin na characteristic ng isang valiant na medyo na-overlook din ng mga tao. And that is being vulnerable. But the thing is, not vulnerable with people, but vulnerable with God. Na you are honest, you acknowledge that you have fears, but then imbes na hayaan mong lamunin ka nito, you give it to God and let God give you the strength that you need. Wow, Yes. praise God. At ikaw naman, Pastor. Yan, napakaganda, no? Ang ganda nung Pastor sinabi Carl. ni Nikki. Actually, ano yun isa yun sa mga naging battles ko sa puso, no? Na noon kasi pag sinabing valiant, no? It's like a warrior, talagang talagang hindi matatakutin, it's courageous and strong. Pero kung titingnan natin, madalas, no, ang nagiging strong, nung time na ako wala pa ako sa pananampalataya, wala pa ako kay Lord, wala pa ako sa presence talaga ni Lord. Ang strong sa akin talaga pinipilit ko na maging matapang, siga, no, na yun ang tingin ko, pero ang according to the Lord, no. According kay Lord, ang strong ang pagiging valiant talaga na warrior is you are strong in the Lord, not strong in ourselves, no? And talagang yung faith natin is talagang nakatuon kay Lord. Sabi nga po sa 1 Corinthians 1 Corinthians 16 na sabi, stand firm in the faith in the faith and be strong, and sa lahat ng ginagawa natin kailangan may katuwang talaga na pag-ibig. Ayan po. So, ang isa pang ma-define dapat pang valiant or strong means yung his delight is in the law of the Lord. Amen. Yeah. Yung nais ni Lord ang lagi mong binabantayan, inaabangan. Sabi ng Psalms 1, di ba, verse 2, but his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. Ito yung isa sa mga kailangan natin kung gusto natin to be strong. Yung word na to be strong, talagang strong in the Lord. Strong to choose what God wants. Strong to choose with what God wants. Diba? Strong to
to do what is pleasing to God. And this is what He delights in. 'Di ba? Yung sinabi ng Psalms na Jeremiah 9 verse 24. 'Di ba? Kailangan sabi doon, the one who wants to boast God, boast the way he understand God and the way he know God. He knows God. Amen. Dapat yan ngayon ang kailangan natin at tanong natin ngayon sa mga kabataan, ano yung mga challenges, paano nga nila, no? Paano nga nila ito malakaran bilang strong. Ayan, bilang strong. Pero bago lahat dyan, may tanong ka pa, Ate Angie, muna. Siyempre, may itatanong ako, Pastor. Ano naman yung kabaligtaran ng valiant? Yung being reckless. Opposite. Di ba? So, sa inyong karanasan, ano naman yung sa tingin nyo, yung kahinaan nyo na na-overcome nyo? Di ba lahat naman tayo may kahinaan? May gusto. Yeah, may gusto. Merong gustong gawin, ano? Pero, yun na nga paano nyo pinalakas ang inyong sarili? Paano nyo na-blend? Yeah. Paano nyo na-timbang? Paano nyo na-balance? Halimbawa, hindi ka sanay sa ganitong gawain. Biglang ipagawa sa'yo ng mami mo, ng daddy mo. And then, parang gusto mo naman ayaw masaktan ng daddy mo, mami mo. Hindi na lang doon, Pastor, kasi sila ay worship leader. Hindi naman sila naging agad worship leader. Oo. Sa edad nila Yung na yan, process. sa edad nila na yan, nung sinabi ba sa kanila na ikaw ang worship leader ngayong linggo, anong naging feeling? How do you overcome the fear? Ay, dahil po, usapin niyo worship lead. Nung first time ko po nag-worship lead sa church, I can still remember na umiyak ako while leading it. Not because the Holy Spirit is within me, but because of, yun nga po, yung fear ko na baka mamali ako, baka may masabi ako na hindi correct. tama. Like, nagko-contradict dun sa ililid ko, tas dun sa i-exhort ko. So, dahan-dahan lang naman po. Kaya po, yung lagi sa amin sinasabi ni Pastor Dong na i-expose namin yung sarili namin sa mga ganitong gawain for us to practice ourselves then para maalis or ma-overcome namin yung mga fear na yun. Just show up. Just keep showing up. Yeah, I think yun po yung naano ko. Ikaw naman, Siguro po, Morris Chan. the first time I played, kasi po, Hindi ka lang worship leader, di ba? Instrumentalist. Opo. Actually po, before we were in the church na po, in the Hub of Christ, we were already serving we already had the ministry Yeah. previously sa dati namin pong church. So, it wasn't that hard for me to adjust kasi I really love, kasi bata pa lang po ako, pinasok na ako ng mga magulang ko sa music school. And my first instrument was actually the drums. Oh. And then the very first instrument na I played in the church was the drums also. And that very first Sunday na I was assigned to play the drums, syempre kinakabahan ako kasi dati back then yung church namin di naman masyadong maraming tao. Malaki, oo. And then nung napunta po kami sa Double Fresh, oh my gosh, I'm gonna play with this kind of numbers of audience. But then sobrang natakot po talaga ako noon, and then naalala ko noon yung beat ko isa lang eh. Tugpak lang eh. So everyone Halata nung una. everyone was looking at me parang, oh my gosh, I feel judged parang. Pero yun nga po, siguro po one thing na talagang pinarealize sa akin ng Lord is, yun nga po, katulad ng sinabi ni ate, na we can always be vulnerable when it comes to surrendering ourselves to the Lord. Kasi back then when I was playing, I was really nervous with the thinking of na parang ginajudge na ako ng tao. But then kalaunan po, syempre nasanay na rin na po ako na okay, I'm doing this not for the audience naman, I'm not doing this for myself, but then I'm doing this for the glory of God. And that's what really motivated me, drove me to becoming much better for His glory. Yun po. Wow, praise God. talaga. Kaya nga sabi ni Pastora Victoria Gagarin Manga, nung bago pa lang si Ate Nikki, panayakap sa mami niya. Di humihiwalay, pero nung naging worship leader na,
Pero naging worship leader na, naging confident na in representing the Lord. Yan ang valiant, di po ba? At ikaw naman, Pastor Carl. Gusto ko lang i-share kanina no, habang si Morris, naalala ko talaga nung una ko nilapitan si Morris diyan, talagang nakaupo siya sa sulok. Tapos talagang naka face mask, talagang sobrang mahiyain. Pero ngayon napakatindi ng ginagawa ng Lord sa kanya. Talagang nag-worship lead. And actually hindi lang siya sa ngayon hindi lang siya nag-worship lead, kundi talagang nililid niya ngayon ang buong worship team pagdating sa pagpupuri sa Panginoon. And yun, glory to God po. And ayun po sa question and na kung papaano ulit, ano po yan? Ano yung... Paano mo na-overcome yung being reckless? I mean, coward. Di ba? Alright, yung kabaliktaran ng valiant. Kabaliktaran yan. Alright, ang galing po ni Lord kasi kung titingnan po, nung time po na wala pa ako kay Lord, talagang marami akong bagay na kinakatakutan. Ayokong, una sa lahat, ayokong maharap sa ganito, maraming tao, basta ayoko ng spotlight or ayoko nang napapansin ako, gusto ko lang nasa gilid din ako. Pero ayun nga po, ngayon, napakabuti talaga ni Lord. Dahil talaga kay Lord, yung mga bagay na talagang kinakatakutan ko is na napagtagumpayan sa pamamagitan talaga ni Lord na lalo na kapag tayo nasa kanyang presensya, lalo na kung tayo ay nagsusok sa kanyang salita, maraming revelations na ipinapakita si Lord sa pamamagitan ng kanyang mga salita na marirealize natin, wow, totoo tong na sinasabi ni Lord and magagamit natin sa ating buhay. And ngayon po, as lead pastor ng The Hub of Christ, napakabigat po nun Yung time na yon, sabi ko, Lord, napaka-imposible ng gusto nyo pong ipagawa sa akin. Pero ayun nga po, nung naalala ko lang, malalim na nilagay sa puso sa akin ni Lord yung story po ni Gideon. Kung paano siya tinawag ni Lord na my valiant warrior, rise up. Nung time na yon and nung pinapakinggan ko po nung binabasa ko po yung sa buhay po ni Gideon, talagang naging malaking impact po siya sa akin na yes, si Gideon ay isang nagtatanim ba yun? Basta lang siya, nagigiik ng damo basta yun po. Tapos and then siya tinawag ng Panginoon and yun po yung naramdaman ko na sabi ko merong gustong gawin si Lord sa buhay ko. And ang pinanghawakan ko lang po talaga is hindi ko naman to ginagawa para sa sarili ko Kumbaga ginagawa ko lahat ng ito para kay Lord. And I can do all things through Christ who strengthens me. Yun po talaga yung pinanghawakan ko. Every time na ako'y natatakot, tahihiya, hindi kaya, maraming doubt sa pag-iisip, basta sabi ko lang hindi to para sa akin, para po ito kay Lord. Wow! Praise God. Praise Kaya God nga po, sabi praise God. dito ni Pastora Mavic, nung bago si Little Morris, sobrang tahimik, ngiti lang ng ngiti. Totoo naman yun. Ganon din kay Nikki. No? Confident na talaga si Ate Nikki sa worship leading. Praise God. Oo, sabi ni Gio, ba't ang pogi mo, Morris? Anong masasabi mo? Wala pong masabi. Bakit daw mo yun? With May you. confident, di ba? Sabi ni Pastor Red Manga, ang naalala ko lang, ako yung backup ni Nikki noon. Pastor Rod ko yung backup. Baka mo yun? Tingin siya sa akin, ba't naiyak to? Diba? Ang sarap alalahanin kasi po ina-acknowledge nila yung weakness nila nung nag-uumpisa sila, no? Na hindi naman talaga naging vibrant agad tong mga to. Meron pong honing yan, merong disciplining sa kanila na bagamat may-aring bago sa kanila or hindi nila accepted, pero nagpatuloy sila. Kaya naman, naging ganyan po sila, Pastor. Valiant. Yeah. Alam mo, marami na rin narating yung batang ito, napunta ng, sabi ni Pastora May dito, nakakanta na sa conference sa Baguio City, sa Batam, Indonesia, sa Bangkok, Thailand, at nag-mission na sila magmi-mission na sila sa Nishu, Japan. Wow! Coming soon! Coming soon. See you po sa mga fans ko dyan. See you po. See you. Okay, ganito. Yung proseso, di ba? Kasi laging ang pinag-uugatan ng success ay yung process.
Di ba? Ilang taong ka noon, Nikki, mag-umpisa, anak? I believe mga 14, 15 O, po ako. 14, 15, mga Nung nasa kabangers. church kayo. O, si Morris, ano na, Ano po, mga sa 12 or 13. 12, mga kabangers yung mga 12, 14, alam niyo po, nasaan na sila ngayon sa inyong mga konteksto. Oo, alam niyo po, saan po sila na ngayon napapakinabangan. O, sino ang paano sila nagpapagamit para kay Lord? Yeah. O sila ba'y buhos sa kanilang mga gadget? Nagagadget din naman ito eh. Oo, aminado din tong mga to. Mga bata din tong mga to. Marami din silang mga nadaan ng proseso. Now, tanong, paano nyo na overcome lahat yun? Paano nyo, anong proseso? Paano nyo siya na pagtagumpayan? Oo, di ba? Nung mga bata kayo nung time na yon. Sa batang edad. Nung 14, ikaw naman 12. Pero ano po, yung akin na lang yung first step. Iniisip ko na lang po na I'm doing it for my parents na dahil sinabi ng parents ko, sige gawin ko na lang. Not until naintindihan ko na bakit ko ba talaga siya ginagawa. So, pero doon po ako nag-start sa parents ko. Okay. Bakit ko ba ginagawa? Dahil sa parents ko. Ang galing ng parents, no? Yeah. Sa iyo naman, anak. Siguro same lang. Same lang, oo. Pero po, same kami ni ate ko kasi bata pa lang talaga kami, pinaintindihan sa amin ng parents namin kung gaano kalaga yung magbibigay ka ng honor sa kanila. And that's what really, parang isa sa mga naging motivation ko. And then the next step was, sa mga hindi po nakakaalam ng story ko, I was 13, 12 years old, somewhere those age, na nahook ako sa Mobile Legends. Ayun. So mga hindi po nakakarinig ng story. Kwento ko po ba, Pastor? Oh, yeah. Hindi na. wag Basta lang, yun lang word na yun. But then, yeah. Paano ko siya na-overcome? Kasi when we went to the Hub of Christ, parang the very first time po yun, Pastor, na nag-church kami. And then, in-approach niyo po kami, Pastor. And then, tinanong niyo po sa amin, tinanong niyo po ako personally, anak, nag-i-instruments ka ba? And sinabi ko sa iyo na I was playing the drums, and then you told me to practice playing the guitar. So, na-overcome ko yung pag-games kasi instead na maglaro ko, nag-practice na lang ako ng gitara. Yun, may pinagkabisihan. Nagbisi doon sa mga trabaho, gawain na makapagbubuo sa kanya at magiging in the future, magamit siya ni Lord. Amen! Ayan, dapat talaga mga kaabangers, maging busy ka saan. Dapat maging busy ka saan. Yun yung proseso. Di ba kayo umiyak nung time na yun, nung nasa proseso pa lang, na ginigiit ninyo na ito talaga dumating ba kayo sa ganyan? Siguro po, Pastor, hindi po umiyak pero nagreklamo. Ay, Nagreklamo po kami sa parents namin. Dahil? Dahil po, syempre, meron kaming gustong gawin, pero di namin magawa. Oh, okay. Parang may gusto kami na, dapat busy ako dito, pero bakit nandito ako ngayon? So, yun po yung mga reklamo namin before. Ayun. Ikaw naman, Morris. Hirap na. Well, hindi naman po ako dumaan sa point na umiyak ako, na depress ako kasi hindi ko na magawa yung gusto kong gawin. Okay. Pero po, simply naging bata lang din ako na nagrereklamo. Okay. Hanggang sa matutunan ko yung importance nung pinapagawa ng magulang ko sa akin. Oh. And once I understood that, yun po yung naging parang motivation ko din na magpatuloy. Yun po. Gaano kahaba nung taon na yon, yung, di ba, 12 to 13? Gaano kahaba yung mga taon na yun na marami ka pang gusto, pero eventually, nangyari na sinuko mo na talaga? I believe as 18 na po ako ngayon eh. Okay. And hindi naman po mawawala yung may gusto kong gawin. Yes, totoo yan. Totoo po Hindi yan. naman yan. Pero siguro po, one thing na fully surrendered ako sa Diyos, na sinabi ko, Lord, I wanna serve you. I wanna learn more about you when it comes to worship, praise and worship.
siguro po around those times na rin po na naintindihan ko na habang nagpa-practice po ako ng gitara, I encountered the Lord in my own time. Na while worshiping, while listening to many songs, discovering music, that's what the Lord used para mahatak na rin po ako sa Kanya. Ayun Yung po. appetite mo. Po. Oo, wala. Ikaw naman, Nikki, paano mo yung proseso na yon, yung mga actual na pangyayari, paano mo, di siyempre, di man umiyak, pero nagre-reklamo. Pero paano mo siya na-overcome sa proseso? Dahil po napunta kami sa church nung mga 14, 15 years old ako, na-realize ko po na it is really my calling to do this. Nung 17 years old ako, 18 years old ako. I think, ang maganda po sa church natin is meron talagang tamang tao na magpupush sa'yo para gawin yung isang bagay na yun na hindi mo talaga naintindihan. Pero ngayon po is naintindihan mo na. And yun po yung nangyari sa akin, Pastor Dong. Na dahil po puro ako reklamo and hindi ko maintindihan yung mga pinapagawa sa akin, merong tamang tao talaga na makakausap mo, makaka-close mo, and magpapaintindi sa'yo na ito yung tama at ito dapat yung dapat mong gawin. At sana Yan. maintindihan mo. At kung hindi mo pa maintindihan, maiintindihan mo rin. Ayan. Wow, talaga. Kaya nga sabi ni Pastora May, Hehe, matatakutin ka pala ha? Ba't sa akin di ka takot, Morris Jan? Actually, yun ang nagpapalakas sa'yo, no? Yung pwedeng encourage or discourage yun eh. Alam mo, minsan, napakahalaga mga kabangers yung meron kang isinasaalang-alang Yun. na boses sa buhay. Kasi maaaring sabihin mo nung una, takot ka, pero katagalan, naging panatag ka. Naging confidente ka na. So, sabi ni Pastor May, wow, 6 years na ang lumipas. Yan. Oh, parang kailan lang yun, di ba? Naging valiant na sila. Naging isang malakas na ang loob na... Magiting. Yeah. Oo, magiting na silang tatayo na confident na Yun. silang umawit kay Lord. Yes. At mga next month ba kayo papuntang Japan? Next month? O, kita mo mga kaabanger, Amen. next month. Maglilingkod sila doon. O, di ba? Anong edad pa lang nila? Bata pa lang, pero talagang magpapahawak sila kay Lord. Amen. Sabi nila kay Lord, gamitin mo, Lord, anuman ang nakikita mo sa buhay ko. Wow, talaga. Pastor Praise Carl. God. Ayan, may tanong din tayo kay Pastor Carl. Who became your model by gaining that resilience and determination in you? Actually, Sino yung model mo? model nung Sa tao muna. at first talaga nung nung wala pa ako sa pananampalataya. Nung nakita ko kasi nung before kami maging mag-asawa ni Pastora Hadasa is nakita ko kasi yung presensya ng Diyos sa pamamagitan ng buhay nila Pastor Dong at Pastora May, lalo na sa kanilang pamilya, no, na talagang kahit may nakatingin man o wala, talagang kahit sa personal nilang private space, kumbaga sa kanilang lugar, meron talagang yung nagsusuk in talaga sila kay Lord, na talagang nananalangin, umaawit, na para sa akin as a hindi pa Christian that time, parang sabi ko, bakit nila ginagawa na hanggang talaga hindi lang siya performance, kumbaga nandun talaga sila sa loob ng presence ng Panginoon, na talagang nagpupuri at umaawit. And sabi ko, Umiiyak. umiiyak sa Panginoon na talagang, Lord, ang inyong will ang mapangyari sa lahat ng nandirito sa lupa. Kaya nung sabi ko na yun, sabi ko, ito ang ito ang nakita ko na talagang tunay na malakas. Alam nyo po bakit? Kasi malakas po silang kaya nila na ibigay yung nararamdaman nila na, Lord, we cannot do this. Lord, hindi namin kaya, pero sa tulong mo. Di ba si Jesus nung time na siya ay nasa Gethsemane, nung time na before siya maipako sa krus, anong sabi niya? Siya ay in deep sorrow na talagang na itong moment na to na ikamamatay ko, pero Lord, your will be done. Yun ang
para sa akin po, pinakamatinding pagiging isang valiant. And yun po yung naging isang malaking model para sa akin na, Lord, gusto ko ng ganito. Lord, gusto pa kitang makilala. Gusto ko malaman ano ba yung secret at that time. Ano ba yung secret nung time na yun. Pero sa totoo lang po, it's not a secret anymore. Kasi talagang ang matagal naman na nais ng Diyos sa ating lahat is ibahagi natin ang kabutihan ng salita ng Diyos. Yan. Yun Wow, po kaya para sa naman ibang-iba na si Pastor Carl. 'Di ba? Dahil merong nag-model sa kanila. At sa mga hindi nakakaalam, ang dalawang batang ito ay PK, Pastor Keys, 'di ba? Anak ni Pastor Morris at syempre ni Zali Montehermoso. Mga vibrant, no? Na talagang sundalo ng Panginoon. Kayo ba, anak, naging modelo nyo rin ang magulang nyo? Being a pastor. Siguro po, yes po. In simple words, yes. Kasi, May kondo ng konti. wait lang po. Parang nagkakaroon ng PTSD. Joke lang. Joke lang. Mali. Mali. Wrong. Mali. Kuya Gab, padelete na lang yung Kuya Gab, padelete na lang, Kuya Gab. Pero, yeah, pero even before my mom and dad was a pastor, talagang we were trained na po talaga eh. And before they do what they do talaga, dati pa lang po talaga, ganun na talaga sila. And sa Ano question yung niyo po- ganun sila? question niyo po, tita, kung Godly. naging role model namin sila when it comes to being resilient and determined. Syempre po, mostly I got it from my mom. Wow. But what I really loved about my parents, kasi they're so balanced eh. While my mom was teaching us to become resilient and determined, our dad was teaching us to be humble. Wow. And teaching us to Partner. have humility. And that's what really, para po sa akin, nag-balance sa aming dalawa. Na kailangan naming matapang, mga times na kailangan ng diin ng konti. Oh. But then there are times na kailangan namin matutong magpakumbaba. Ayun po talaga. Sa kuryente pa, nak, may negative, positive, kaya tama ilaw po. ang bagsak. Battery po, battery. Positive, negative. Sa'yo naman, Nick. I think same lang po kasi magkapatid. Yung model, yeah. Just like what my brother said po. Pero ipa-paraphrase ko na lang. Kami po natuto kami na maging empath pero may boundary pa rin. Siguro yun po yung natutunan ko kay mom, kay dad. Si dad, talagang mababa talaga yung loob ni dad. While si mom, talagang matapang talaga. Merong diin, no? Madiin talaga siya. Nakikita talaga na may boundary siya sa ganitong bagay. So, yun yung natutunan namin na mabalance. And kung role model ko po yung parents ko, opo. Kasi po, right now, I'm pursuing education because I got inspired by my mom. Wow! Kasi teacher nga naman ang mami niya. Pero kayo ba, anak, sa pagdisiplina sa inyo, napapalo rin kayo ni mami at daddy? Opo naman. Opo naman. Suki po kami sa pala. O, tingnan mo naman, ang bunga pastor. Valiant generation. Pero nung naayos na sila, wala na yung usaping ganun eh. Yeah. Kasi ang tapang, pag sinabing tapang ni ma'am, ang akala nila yung tapang ay tapang sa pamamaraan ng mundo. Yung tapang na, di ba sabi ng Titus 1, rebuke them sharply. O kasi pag sinabing rebuke them sharply, kasi madalas ang pagkakilala natin di ba malumanay. Di ba lingkod kayo, dapat hindi kayo ganyan. Dapat paano mo maintindihan yung salita ni Titus na rebuke them sharply? O kung tatagalugin mo yan, kung gagamitin mo yan sa colloquial term, ganun kahigpit yun. Sharp. Bihime, alam mo yung bigat. Bakit? Kasi ganito yan. Kasi ang akala natin, si Lord ay hindi yan, kasi He love also, di ba? He is just also. Ayaw ng Panginoon na ang mga kabataang ito ay basta lang walang diin sa buhay nila ang kaseryosuhan kung ano ang truth na galing sa Ama. So halimbawa, ikaw ay tatawid
O sa pagtawid mo doon sa highway o sa kalsada, wala pala sa highway, sa kalsada, biglang may parating na mabilis na sasakyan, ikaw yung tatawid. O gusto mong malumanay palang malumanay na mag-correct. Paano yun, Pastor? Sasabihin mo ba, Nikki, tawid ka na. Ano bang gana po yun, Pastor? Ha? Ano sa O, lapit mo yung mic. Walang Ano bang power. gana po yan? O, di ba? O sige, sasabihin nyo sa nanay nyo na malumanay. Ang inyong, di nyo nakikita ang inyong sariling kamalian. Di nyo nakikita ang sarili nyo na kailangan nyong i-correct na pala. O, di kailangan pa ba na, Nikki, magbago ka na. Ikaw, Morris, magbago ka na rin. Biro mo, ewan ko lang kung maririnig, ewan ko lang magiging seryoso kayo kasi ang mama nyo ganun kalumanay. Kasi dapat nga kapag lingkod ni Lord, gentle. At alam mo na not rude. O, okay naman din yun. Dapat talaga. Sabi naman din ng Bible na ang pag-ibig ay hindi magaspang. Sabi na yan ng 1 Corinthians 13. Pero sa ganito na kailangan na talaga na kayo ay i-correct, kailangan na ng nanay na magsalita ng mabigat. Kasi yung sasakyan parating na. Mabubunggo ka na. Di pa tapos si nanay na magsalita sa lumanay, nabunggo na kayo. Wala na. O kaya kailangan, sabi ng Titus 1, rebuke them sharply. There are areas, sabi ng Proverbs 25:11, mga kabangers, yun yung salitang angkop na salita. Merong mga angkop na salita, yung salita ng napapanahon. Oh, yung word na yon, yung angkop na salita, salitang napapanahon. Kung ang mga bata ay medyo di na makuha sa lumanay na pakiusap, mga kaabangers, huwag naman ninyong maliin yung tapang na hindi naman yan. Mamaliin yung tapang na ang akala natin, yung tapang ay masama na. Oo, kasi kaya nga ang good man means to be strong. Galing. Okay, next na tanong natin. Siyempre, dito kay Pastor Carl muna. Dahil alam ko, hindi naman naging matatagto ng agad-agad, Pastor. Yeah. Oo Sa nga. panliligaw pa lang kay Pastor Hadasa, Oo. talaga namang hinasa. Hinasa. Kiniskis, no? Ni Pastora May. Ayun. So, paano mo naman na-overcome yun, Pastor, na talagang ngayon ay head pastor ka na ng Hub of Christ Church. Nung una, no, sa panliligaw pa lang, paano mo na-overcome yung tapang? Sige po. Yung sa simula po kasi, nung una, nung pagdating ko pa lang is, sabi ko rin sa sarili ko is, nagkamali ako nung umpisa. I made a mistake. Dahil nagtago ng talaga ako. panliligaw? Yeah, actually, hindi umpisang panliligaw. Umpisa talaga na paano kami nag-start. In a relationship. Yeah, in a relationship agad. Ngayon sabi ko, dahil nakapag-desisyon ako na ayusin ko na yung relationship na dapat sa harapan na ng Diyos. Actually, kinaya ko siya. Nakapag-desisyon ako dahil naisip ko po talaga is anuman na discipline ang gagawin sa akin sa pamamagitan ng na-experience ko through my parents, sa aking mga magulang, sa parents ko, kay mama and papa, pagdating sa discipline ay talagang lahat na ng klase ng discipline talagang na-experience ko. Yeah. So, yung pagtuturo rin kasi sa akin ng magulang ko na once na may nagsasalitang talaga matatanda, talagang kailangan makikinig ka, nakatingin sa mata, hindi ka aligaga, pakinggan mo ng mabuti kung ano yung sinasabi. So that time, sabi ko, this is the perfect moment dahil gusto ko nang ayusin yung buhay ko, gusto ko nang ayusin yung magiging future ko na family. Sabi ko, ito yung perfect na may mag-aayos sa akin na mga tao. And ang tindi nun, kasi mga pastor po, mga lingkod po ng Diyos. Kaya sabi ko,
kung ano man yung babakbakin, kikis-kisin, ano yun, yung banat, binat, bunot, bakbak, sabi ko, yun po ang kailangan kong maranasan. Ready. Bakit? Kailangan ko pong ma-unlearn to learn new To things. relearn. To relearn. And dahil po doon, no, nung time na ako naman ay nasa kalagitnaan ng discipline or talagang stretching, talagang mahirap. Talagang dumaan din po ako na talagang umiiyak po ako. May time na talagang sabi ko, Pastor, excuse. Kakayanin ko pa ba? Oh, May ganun na ba? Actually, hindi naman po ako napatanong kung kakayanin ko ba. Kasi alam ko, sabi ko, Lord, sinasamahan mo ko, kakayanin ko to. Itong nararamdaman kong masakit, nakakaiyak, iiyak ko lang eh. Pero ayoko pong nakikita nila ako. So, ang gagawin ko, sasabihin ko lang, saglit lang po, may kunin lang ako sa kotse. Tapos pumunta ako sa kotse, iyak po talaga ako. Sabi ko, Lord, sabi mo, samahan mo talaga ako. Okay lang umiyak, sasamahan mo ko. Hindi naman ako papatayin ng mga to. Mas matututo pa ako. Sabi ko, mas matututo pa ako. And sanay ako sa discipline pagdating sa magulang ko. Kaya sabi ko, kailangan ko to kayanin. Dahil Lord, nung bata pa lang ako, kaya mo binigay ako sa mga magulang ko na matitinding magdisiplina kasi may darating ang time na may mas matinding discipline, hindi lang physical, kundi damdamin na po pala. Kaya apakagaling po talaga ni Lord. Yun po. Yan. Kaya nga sabi dito ni Pastora Marieta, no? Kiatson Romero, si Pastor Dong malumanay na madiin, magdisiplina, di ba? Sabi niya, firm and tough si Pastor Dong. Ayan. Totoo ba yun? Yes. Siya yung taga-himas? Yeah. Ayun nga, ang sabi nga po, di ba, mga layon, at ang mga layon ang trainer, si Pastor Dong. Ayun. No, di ba? Pero tignan mo kung ano na ngayon si Pastor Carl. Yeah. Praise the diba? Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory to God lahat. So, dito naman tayo, no? In godly manners, how can these valiant kids help their parents and friends? In godly Mauna tayo kay manners Maurice. naman. Yeah. Yeah. Okay. In godly manners, how can I help my friends or even my parents? Parents, yeah. Siguro po, Naghuhugas ka ba ng pinggan, anak? syempre naman po. yun eh. Syempre naman po. Siguro, alisin natin yung misconcept na hindi porket bata yung isang tao, hindi ka na matututo sa kanya. Yun, matindi. Kahit na bata yung isang tao, kahit even our parents, no, kahit bata tayo, pwede pa rin silang matuto sa atin. Wow. And I believe there's always gonna be another perspective from us na pwede nilang makita. And being a valiant kid po, no, how can I influence my friends Yes, oo. or my parents? Lalo na ikaw nasa worship team, maraming kabataan na ngayon ay nagtitingala sa'yo. Okay po. So, para po sa akin, valiant po kasi it's not just about being brave eh. It's about reflecting Christ in your life. It's about Praise God. it's about Christ being seen in your actions, in every action that you do. So para po sa akin, how can I motivate others, no po? Para maging valiant din sila is simply just doing Christ-like, being Christ-like, doing the things that Christ wants me to do. And with that, they would be also motivated na makilala ang Diyos, and they would also become valiant in the terms of God po. Yun po. Wow, gabi. Amen. Ikaw naman, Nick. Siguro po sa parents. Ikaw ba ngayon inuutusan na lang ng isang beses o 2 beses o 3 beses ka tinatawag ng mama mo? Nasa proseso pa po ako. Ayan, nagpapakatotoo siya. Real people. Minsan, may pangalawang tawag. Nikki, kumain ka na ba? Nikki, handa na yung pagkain mo. May ganun ba si Mami? Hindi lang po ako, opo. Yung katabi ko rin po, actually. Damay-damay na po ito. Meron bang last 2 minutes? Pero kapag naman po, pag po sinasabihan ako ng parents ko or like inuutusan kami, ang sinasabi ko lang po sa akin, okay, I'm gonna do this and I'm gonna do this with love and with excellence. And same po with my academics, with me socializing or like having communicating or like hang out with friends. Dapat laging may pag-ibig and
laging may excellence every time na makikipagkita ako sa kanila. Kailangan, yun nga po, like what Morris said, nare-reflect pa rin yung pag-ibig ng Panginoon. Laging dapat nare-reflect yung pag-ibig at yung character mismo ng Panginoon sa buhay ko. Wow, yan yung valiant warrior with honor. Pastor, no? Oo. Honor to their parents. Yeah. Naranasan nyo ba pag sinabing alas 10 na, uwi na, o pero pag lumampas na ng alas 10, outside the blessing na yun? Naranasan nyo? Meron bang ganon? Naranasan nyo ba yan? Po, as a girl, opo, ako po. Oh, may curfew. ganun, curfew. May Tama. curfew. Eh, Ayan. paano si Morris John? Ano po taong bahay po kasi ako eh. Taong ba? Introvert po kasi talaga ako. Si ate extrovert. Si ate extrovert. Ikaw extrovert. Herbivore siya. Pero okay na rin yun, yung babae ang extrovert. Kasi pag ang lalaki extrovert, ang tapang, mahirap. Mahirap na po. Mahirap anuhin, mahirap Mahirap pabalikin. May ba? Mahirap i-tame. Mahirap i-tame yun, tama yun, oo. Mahirap paamuhin, oo. Eh, sa'yo naman, Pastor Carl. Ayan, Pastor. Sa akin meron din po nung kabataan ko talaga, actually 9 o'clock ako, hindi 10 o'clock, Pastor. Ano yung like ka? Wala, bait? Yan. 9 o'clock. Kapag 9 o'clock na, Curfew. kailangan nakauwi na. Nung naalala ko nga po na kapag pagdating na ng 8:45, tsaka kami talaga takbuhan na kami magkapatid. Talagang kailangan nakauwi na kami. Ang naging problem lang po, ito po isa napakahalaga po talaga, no? Kapag tayo ay wala dun sa presence ng Panginoon, talagang sumusunod lang tayo dahil una sa lahat, takot ako sa tatay ko po nun eh. Takot ako talaga sa tatay ko na talagang 8:45 kailangan nasa bahay na kami. And then nung time kasi nung naiba na yung trabaho niya, nagpupunta na po siya ng province. And then nung nagpupunta na siya ng province, di na siya nakauwi. Ang nangyari po, dahil wala pong bantay, wala po si tatay, ang ginagawa namin, kahit anong oras na kami umuwi. Kaya doon po makikita no, na kapag talagang merong presensya ng Diyos, no, na kahit na nandyan man yung parents mo, Sabihan nakikita ka o man, hindi. no, sabihan ka man o hindi, talagang gagawin mo. Bakit? Kasi alam mo na may strong na foundation po eh, na yung tinuturo ng isang magulang o isang tatay na di kita nakikita pero alam mong may nakakakita sa iyo. Kundi si Lord. Ayun po yung isa sa mga Talaga naman. Kaya sabi dito ni Pastor Zali, mami nyo, si Morris dyan ang cook at dishwasher. At si Nikki ang food taster at supervisor ni Morris dyan. Nag-comment po ako. Sabi ko, disclaimer, nagluluto din po ako. Mas masarap disclaimer, lang luto okay. niya. Wow. Okay. What fears do young people commonly face today and how can they overcome them with God's help? Morris What Jan. fears? What Ano yung mga fear? takot nyo, Yeah, what no? fears? And Ano how yung mga can they kabataan overcome ngayon it po, no? commonly face today? And how can they overcome it? Yeah, and how you overcome it. Okay, before I answer this question, I just want to shout out Kuya John Paul Santos. Shout out to Hello, you, John Paul. Pogi. Shout out to you, boss. Okay, so my answer to that question, siguro po, one of the biggest fear that we, kaming mga teenagers, we commonly Kabataan, yeah? face today, is that the fear of being left out, the fear of being cancelled. Kasi kami po talaga nasa cancel culture po kami ngayon, Pastor. And konting galaw mo lang, ginajudge ka na ng iba, parang nagiging limited yung galaw mo kasi Sensitive feeling mo, sila, opo. Pastor. Nagiging limited po yung pagiging ikaw sa sarili mo. Nagiging limited ka i-show kung sino ka talaga kasi feeling mo ginajudge ka ng maraming tao. And siguro po, how can we overcome it po talaga is simply appreciating, what God has given us and simply yeah. appreciating yung mga bagay na alam natin na magaling tayo and lalo nating pag-usayan yun. And siguro po, ang magiging advice ko sa mga kabataan ngayon na may ganong, kasi ako po, dumaan din po ako sa situation na yan.
And maybe until now, syempre po kabataan po. Yeah. And I was always insecure with how I look like. Wow, hindi Especially- halata Pag tumayo po ako dito sa screen, makikita niyo bakit ako na-insecure, no? Kaya dito na lang ako bumabawi kasi pag tumayo, wala. Tapos yung mga walang bitaw. sayang. Pero, Morris Jan, Po. it's not about the height. it's about the heart. It's all about the heart. Yan. Amen po. Amen. Pero, It's all about the heart. ayun po. Siguro po, yun po yung mga takot namin ngayon. Ang pinakakatakutan ng mga kabataan is yung maging insecure sila sa itsura nila, and hindi nila alam it's a face that God made. It's a face that God blessed. And ayun po, paano po natin ma-overcome yun is simply just appreciating life, no, and appreciating the things that God has given us. And basically, ipagpatuloy natin at lalo natin pag-usayan yung mga bagay na binigay sa atin ng Diyos na kung saan mag-e-excel tayo. Yes. Amen. But little bit dagdag sa kanya, no? Be a person of the heart. Not just be the person of the mind. Do not allow all the time to speak to your mind. Just let the heart speaks a lot. Kasi it's not about the height. It's about the heart. A little bit encouragement din doon sa mga yung fear na Yung insecurities, may Pastor. insecure. Yeah. Nako, kung makita nyo naman ako, di ba, pag gumilid ako, may tuba. Oo nga, kitang-kita. Oo, tapos, alam nyo po, it's about the heart. Yeah. Dapat sabi ng Bible, guard your heart. Di ba? Guard your heart. Yung purity. Yeah. Ang pinag-guard ng Panginoon puso mo. Yun lang. Okay, next. Encourage po. Ayan, Encourage po. encourage ka. Ayan. For me naman po, sa mga kabataan ngayon, I think yung fear of being a failure. Kasi nga po, in connection with what my brother said, yung cancel culture, na one mistake, papag-usapan ka na ng lahat, and everybody will think na you're different and you do not belong with us. So, siguro po yun yung kinakatakutan ng mga kabataan ngayon na magkamali, or not necessarily magkamali, but like, maging iba sa iba. Yun yung kinakatakutan ng mga Ikaw naman, Pastor Carl. Yeah, ako sa tingin ko sa mga kabataan po ngayon, no. Isa talaga sa mga naging challenge kasi lahat ngayon online na eh. Madali nang makita kung ano yung ginagawa, anong madalas na gustong, alam mo yun, stature na itsura. Pero isa lamang po, no, ang nais kong paano ba tayo matutulungan sa ganyang sitwasyon. Kagaya ng sinabi ni Pastor Dong nga, no, na talaga ang Diyos naman talaga ay hindi naman nakatingin sa appearance, kundi nakatingin ang Diyos. Yan ang sabi sa 1 Samuel chapter 16 verse 7 yata or 2. Basta verse 7 ata. Ang sabi doon na ang Diyos ay hindi naman nakatingin kung ano yung nakikita ng tao. Ang Diyos ay hindi rin nakatingin sa appearance, kundi nakatingin talaga ang Diyos sa puso. Wow. Yun po yung napakahalaga. So, dumating man sa time, kung meron man na nakikinig dito, na dumating ka man sa time na ang mga tao o mga kapwa mo kabataan is dumaan ka sa kinancel ka nila. Kasi yun po yung madalas na kinakaharap ng mga kabataan. Dumating man na ikaw ay na-cancel, no, sa culture. Pero tandaan mo, nakatingin man ang mga tao sa'yo, pero ang Diyos nakatingin sa puso mo. Kung ano yung pinanindigan mo. Isa pong napakagandang halimbawa po niya nung time na gusto ko lang sanang ma-share, kung okay lang po sa inyo, na hindi po ako yung mag-share, ma-share po ni Morris Jr. yung napakatinding pinagdaanan niya, no, na umabot siya sa parang i-cancel culture siya, nadali ka ng cancel. Isinapuera. Yeah, ganon, opo. Hindi ko alam ang tawag, cancel culture. Yeah. Pala sila word na ganyan, niya, sabi ko, wow, ang tindi nun, paano mo na overcome.
Yeah, sige. Go, Maurice. Thank Kakwento you. ko po ba yung scenario? Yeah, ano yung dahilan, bakit ka na, ano? Ah, Yeah. Basically po, in simple terms, na-cancelled po talaga ako ng school namin. Kasi tumakbo po ako bilang PIO sa aming school council. Hindi ko na sasabihin yung... Hindi ko na sasabihin FEU Alabang. joke lang. But then, yes po. I was... Hindi naman parang na-cancel. Parang I was just judged of the way I believed. How I believe and how I stood my ground. So I was being pressured by some students, some older students na parang kasi they don't like what I believed in kasi parang yun po. Para kasi kung matitingnan po talaga natin kapag ka narinig nila na parang oy Kristiyano to, parang firm to sa kanyang belief, parang automatically Banal. Ang tawag doon, banal masyado. automatically canceled ka na, automatically ano ka na. But then I'm not judging or trying to pun on the school itself because the school is good. The school is good po talaga, but then it's just basically The people. it depends on the people pa rin po talaga. But then how I overcame it and how I felt about it, hindi naman po siya naging parang hadlang sa akin. Hindi naman siya parang naka-offend sa akin. But then it made me more grounded on what I believed in. Yun po. Ayan, at least, ano yung pinangatawanan mo sa buhay? Yung belief mo, diba? Yeah. Yung belief mo, sino ang Panginoong Isus sa buhay mo? Yeah. Sabi nga niya, he stand his ground. Stand his ground. Wow. Parang Joseph din, no? Oh. Oo, Talagang si Joseph pinanindigan din. niya, Pastor, Oo, na ito. tinayuan niya rin. Tinayuan niya. Yung Ayun kanyang yung- faith. Actually, yan yung valiant. Yeah. Yung tatayuan mo of what is right. Yeah, correct. Doon What sa is conviction mo. Hindi naman natin sinasabing sila'y mali. Good din naman sa kanila yun eh. Nga lamang, meron ka pang isang level ng conviction na ito yung sa iyo that would bring honor to God. Na sa iyo yun eh, belief mo yun eh. Minsan talagang di tayo maintindihan. Ayan, meron pala silang word na cancel, Pastor. Pero sa inyo ba mga kabataan, lalo na kayo, no, you're leading, nasa worship team. Syempre, minsan, merong katigasang ulo, no? Hindi naman lahat talaga madaling sumunod. Merong iba na DDA, no? Nagkaroon ng disciplinary action. So, sa inyong palagay o sa inyong pananaw, anong ma-encourage nyo sa inyong mga kasamahan kung sila'y dumadaan sa ganong proseso? Anong pwede nyong ma-encourage sa inyong mga kapwa nyo na musician or kapwa nyo kaibigan, no, na dumadating yung disciplinary action? For me po, one sentence lang. I'm gonna let them experience it. Because, May diin! yeah, because kapag na-experience yun, doon niya malalaman na okay, mali pala talaga ako. Na kailangan may matama pala talaga sa akin. So, yun lamang po. Ikaw. Siguro po, being disciplinary, being under disciplinary action is not just, it's a time for reflection. It's a time it's an opportunity for us to learn. And let's not take it as let's not take it as na parang nililimit tayo ng mga pastors natin. Oo, minsan may because- emotion, di ba? Mas mataas ang emotion, lalo na sa mga kapwa nyo kaibigan, no? Na DA, paano nyo sila na-encourage? Siguro po, I'd always tell them that let's be purpose driven. Ayun. Let's be driven by our purpose. Let's be driven by our love to the Lord. And kahit naman disciplinary action tayo, hindi naman tapos na ang mundo para sa atin, di ba? It's a simple way of us reflecting na how can we be better, not just in terms of playing, not just in terms of singing, but in terms of being a better person and a better servant of God. Wow, kaya talaga naging valiant generation to, Pastor. Yeah, Napaka-positive nila, no? Sa iyo naman, Pastor, Carl. Sa akin po, talaga... Na-DA ka na ba? Actually, mukha po akong hindi na DA, pero
buong ano ko, bago pa... Parang na-cancel ka eh. Ay, cancel talaga. Kaya nga sabi ko, kung yung cancel culture na sinasabi, na-experience ko pala siya na matindi nung time na bumabalik ako sa church. Kasi po talagang matindi. Matindi po yung naranasan ko na talagang lahat po ng tao talaga nakatingin sa akin. Pero alam niyo po, ang sabi ko lang, si Lord, hindi ko naman to ginagawa para sa mga taong nasa paligid ko eh. Kasi ever since naman in my life, no, hindi naman ako yung tao na mahilig i-prove ko yung sarili ko na magaling ako, i-prove yung sarili ko na ganito ko, ganyan, or what. Ang nagkaroon kasi ako ng reason eh. Sabi ko, bakit ko to kailangan gawin? Ngayon, that time, nung na pagtanto ko, ginagawa ko to hindi naman para sa tao sa paligid, kundi ginagawa ko to kay Lord. Kasi gusto kong makasunod, gusto kong makapasok muli doon sa presensya niya, sa kanyang kabutihan. And sabi nga, no, na pag tayo ay dumadaan no, sa paghihirap, sabi sa Romans 5, di ko na maalala, na ang pagtsatsaga at pagtitiis ay nagdudulot at nagbubunga ng perseverance. At ang perseverance ay nagbubunga naman ng proven character. Yeah. And yun po yung isa sa mga naging pinanghawakan ko na kung bakit ko to kakayanin. And naging ano ko po talaga, is si Lord po talaga. Yun po. Yeah. So, sabi ni Mucha, discipline must be founded in truth and love. Yeah. Same thing, same with the recipient of the discipline, it must be accepted in truth and love. Amen. So, sabi ni Pastor Hadasa dito, don't be afraid to fail. It's okay dahil hindi nyo matitikman ang sarap ng kahulugan ng pag-ibig ng Diyos if you don't experience fall. Yeah. So kung maintindihan pa natin mga kabangers, no? Okay, so ito yung isang pamantayong ko noong panong na sa proseso pa akong dinidevelop. Ang aking pamantayan, di ko alam sa inyo, pero ito yung aking pamantayan. Para makita ko yung aking sarili, wag akong matakot magkamali. Kasi baka naman hindi ko naman makikita kung ano ang tama. Okay, ulitin ko po yung word. Huwag matakot magkamali kasi handa ka namang magpakorek. Handa ka namang magpaayos. Handa ka naman magpa-banat, binat, bunot, batak. Di ba? Amen. Okay, kasi baka naman hindi mo makita ang tama. Kaya ang nangyayari, hindi trials na nangyayari sa marami ngayon, kundi consequences. Kasi alam mo bakit? Kasi mag-ingat po na maging addict tayo sa encouragement lang. Pero ang kailangan mo na pala ay correction. Yung kinukorek ka na ang kailangan. Kasi minsan encouragement, hindi yan nakaka-correct. Kailangan i-correct talaga para hindi tayo mapabilang doon. Ngayon ko lang narinig yung word na cancel. Yun na nga eh. Oo. Cancel order lang daw yung alam niya. Ako din, ang alam ko cancel food yun eh. Cancel order. Cancel Pero order. sa kanila mind, ano? Grabe. Ngayon ko lang narinig yung cancel culture, no? So, nahuli tayo sa balita ate. Matanda na tayo. Actually, kanina gusto ko sabihin yun. May cancel na pala talaga. Ang alam ko mga DA, yan. Oo, di ba? di ba? Disciplinary action. Sa Pero- kanila pala ang term is cancel. Oo, tayo po ay sa oras natin, no? Yung kayo naman. Sarapan naman, ano? Anong masasabi nyo Last ngayon? words. Mauna si Morris, anong masasabi nyo Encourage, ngayon no? sa ating Mga- mga kaabangers na pwede nyong idagdag? Okay po. Masasabi ko lang po, una-una thank you po sa opportunity na to na makapagbahagi po sa inyo. And siguro, lasting advice na po ba to? Siguro last advice po, most especially sa mga kabataan na katulad ko, yung parang sinabi din ni Pastor Dong na huwag tayong matakot magkamali kung handa naman tayong magpatama. And siguro po, isa din yun sa mga pinanghawakan ko sa buhay. Kasi until ngayon, tinatama pa rin ako ng magulang ko. Tinatama pa rin ako ng mga pastor. Kasi hindi naman ibig sabihin na kilala natin ng Diyos, perfect na tayo agad, na parang exempted na tayo magkamali, exempted na tayo magkasala. But then at the end of the day, yung question nagli-lead doon kung paano ka magre-repent at kung paano mo
i-accept yung pagkakamali na yon and turn it into a lesson. So, siguro po sa mga kabataan na katulad ko, natatakot magkamali at nai-insecure sila sa kanilang itsura or what, siguro po, one thing that I can give to you guys is learn to love yourself. Learn to love yourself, accept yourself, but also learn to accept yourself and love yourself with the love of the Lord. And ayun po talaga. Thank you po. Amen. Amen. Nikki. Sa mga kabataan po na nanonood ngayong hapon na ito, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na being part of a valiant generation doesn't necessarily mean na you do not have fears anymore. It's actually acknowledging that you have fears, that you make mistakes, that sometimes you are weak. But instead na magstay ka doon, you surrender it to the Lord. You tell it to the Lord na, Lord, I have these things and I cannot stand kasi meron akong ganito. I cannot face my surroundings because I have like these character, ganyan. So, I need you. So, being valiant is being, like what I've said a while ago po, before we start, answering the questions that we answered today, we must be vulnerable with the Lord. Amen. It's acknowledging that we make mistakes and we need Jesus. Wow, amen. Ikaw naman, Pastor Carl. Wow, napakaganda naman ng sinabi mo, Nikki. And yung gusto kong idagdag, no, is talagang dumaan man tayo, no, dumaan mga kabataan sa tayo ay nagkaroon na ng cancel, ikaw ay na-cancel, no. Pero ang nais talaga ng Diyos na kung ikaw naman ay nag-fall, no. And sinabi kasi yan sa Romans 3, no, na sabi everyone talaga is nag-fall short, no, sa glory ng Panginoon. And everyone is trying to be perfect naman kasi talaga, 'di ba? Ayan ang generation na pinagdadaanan ngayon. And ang ganda nung sinabi ni Morris diyan na be true to yourself, kasi sa pagpapakatotoo mo ng sarili mo, lalabas talaga yung tunay na ikaw. And pag lumabas yung tunay na ikaw, doon mo makikita na, Lord, hindi talaga, nag-fall short talaga ako, Lord, sa glory mo. And Lord, kailangan kita. And napakahalaga po talaga, no, na ma-experience ng mga kabataan na dumaan sa ganitong season, sa ganung pagkakataon, dumaan sa challenges, dumaan sa banat, bunot, bakbak. Dahil dito nila ma-realize na talagang kailangan nila ang Diyos sa buhay nila. Amen. Amen, Pastor. So, Dalawang bagay na tumatak sa isip ko, no, dito sa ating discussion. Yung sabing valiant, he faced it because it's right thing to do. Sinabi niyo yun, Pastor, di ba? Yung reckless naman, runner without looking, without purpose. No? Kaya nga sabi, a valiant person assess risk, a reckless person ignores it. Yan lang, Pastor. Okay, so sabi ng salita ng Diyos, mga kabangers, sa 2 Corinthians 12:18, did we not walk in the same spirit? Did we not walk in the same steps? Ito yung mga para ma-eliminate natin yung ating mga kinakaharap sa buhay na para wag tayong ma-reject, ma-cancel. Kailangan po magkaroon tayo ng tamang mga kasama, godly people around us. Amen. Mga godly people around us. Kasi ang tunay na buhay, hindi natin po kayang mag-isa yan. Kailangan po natin ng kakiskisan, katimbang, isigit sa lahat, yung mga magulang sa mga kabataan, higit sa lahat, magulang mo. Sila talaga yan at ang kasunod ay ang simbahan. Yung lugar na doon ka natanim para maparangalan mo ang pangalan ng Panginoon. So, syempre, bukas, mga kaabangers, at galing sa Dunamis Nation Church. Malaysia! Ito ay pinamagatan na Loving God. Loving God. Ayun. Bukas po ay si Sister Wang Junhao. Dunamis ng Nation Nation Church. So, Ayan. abangan natin yan bukas. Yes. Ng 2:00. So, isang mapagpalang araw po.
Salamat, Salamat sa inyo, sa inyo. mga Salamat valiant po. generation. Yeah. Salamat. Talagang At alam you kong- open the heart and the mind of Alam the... kong hindi ito ang huli. Alam kong marami pa tayong pag-uusapan. Yes. At ilalagay na lang natin sa panahon na kung saan sa panahon ni Lord. Amen. Amen. So mga kabangers, pagpalain tayong lahat, pangunahan bless tayong lahat, everyone. samahan tayong lahat, at talagang araw ng bukas abangan natin na naman. God bless po. God bless Pagpalain tayong